sa message ngayong hapong ito, actually po, yung tema natin, render to God our affection, appreciation, and our adoration. Ito po ay naisuggest po because of the preaching na na-share ko po sa kanila. So may difficulty kasi lalabas po, di ba? Yun na yung na-preach ko, tapos ito po yung naging tema. Pero ang Panginoon po, lagi-lagi may revelation po yan. Amen? What I mean to say, for sure, magbibigay po siya ng message. So, ito po ang tatalakayin po natin ngayon. Render to God our affection. It means our love. Our appreciation. Ito po yung gratitude. And then, yung ating pong adoration. Medyo sumesentro po sa worship. Ito yung po pwede nating i-render sa Panginoon. Ang pag-ibig natin, ang pasasalamat natin, at ang pagsamba natin. Amen? So kaya sa ating po magiging talata, sa pamilyar na po tayo. Psalm 116 verse number 12. Everybody stand up please. And kung memorize nyo po yung talata natin all together, Psalm 116 verse number 12. Ready, begin. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Let us pray. Dakilang Diyos, Ikaw po ang siyang mahusap sa bawat isa po sa amin. May You again bless our hearts through Thy words. Help me, O Lord, and empower me. Fill me with Your Holy Spirit. Thank You po sa pagbabalik mo po ng aking boses. At nawa dakilang Diyos, ito po ay maging pagkakataong muli upang makapagministeryo po sa iyong mga tao, sa ikalalakas, ikalalago at ikatitibay. Nawa dakilang Diyos, ang bawat isa po sa amin ay kasumpungan mo po ng tunay na kagalakan sa amin pong pakikinig ng iyong banal na salita. May we realize this afternoon, Lord, na sa buhay po namin, marapat lang na amin pong maibigay sa iyo ang aming pag-ibig, ang aming pong pasasalamat, at ang aming pong pagsamba. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magpala sa amin pong pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Well, ito po yung isang bagay po na gusto namin na mabigyan ng emphasis sa celebration na ito. Lagit-lagi sinasabi natin, once na nagsa-celebrate po tayo, what we are celebrating in reality is not our faithfulness, it is not our goodness, kasi sa totoo lang, kung susukatin po tayo ng Panginoon, sa kung ano tayo, bagsak pa rin po tayo. Biyaya lang po niya talaga. Amen? It is only because of His grace kung bakit tayo po ay nasa katayuan natin ngayon. And the blessings that we are enjoying in this life, we cannot deny the fact that all of that blessing is only because of His grace. Amen? Dahil lang po sa Kanyang biyaya. Kaya nga, nung iniisip ko, sabi ko, Panginoon, dahil gusto natin, meron pa ring salita ng Diyos, kahit musical yung ating pong sentro ngayon, pero gusto natin, huwag mawala yung salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang inilagay ng Panginoon sa akin, habang binibigyang pansin ko po at pinagbubulayan ko po, ito pong idea po nung render to God our affection, our appreciation, and adoration, ang inilagay niya po sa akin, yung kaisipan, nahahatiin ko po sa tatlong bahagi. Una, mga kapatid, this is what He desires. Kung ang pag-uusapan affection, kung ang pag-uusapan appreciation, kung ang pag-uusapan adoration, mga kapatid, gusto kong sabihin po sa inyo na yan po ang dinidesire ng Panginoon, na ang bawat Kristiyano ay maging mapagmahal sa Kanya, na ang bawat Kristiyano ay maging mapagpasalamat sa Kanya, na ang bawat Kristiyano ay maging masambahin sa Kanya. Amen? Mga kapatid, this is what He desires. Kung titingnan po natin, ano po ang greatest, ano po yung first and great commandment of all? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Yan po ang dakilang utos. Sino po nag-utos niyan? Ang Diyos. Bakit niya inutos yan? Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Ang maramdaman ng Diyos, yung pagmamahal natin sa Kanya. At ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, it is a good thing to give thanks unto the Lord. So yung ibigin natin ng Panginoon, you know, pag pinag-usapan natin ng love, big deal sa Diyos yan. Nung tumalikod si Pedro at balikan niya, ano po ang isinettle niya? Ano po ang naging issue ng Panginoon sa kanya? Simon, son of Barjona, lovest thou me more than this? Nung nagkaroon siya ng kapasyahan na tumalikod sa Panginoon at gusto ng Diyos na siya'y tawagin pabalik, ano ang dinil ng Panginoon sa kanya? Pedro,
Mahal mo ba talaga ako? Mga kapatid, baka kala nyo tayo lang. Mga kapatid, ang Diyos mismo nagnanasa, ang Diyos mismo merong longing sa pagmamahal natin sa Kanya. Alam nyo, ang problema natin sa mga panahon ngayon, nasa panahon tayo na ang mga tao po, lovers of pleasures. Ang mga tao po, lovers of money. Ang mga tao po, lovers of this world. Yung lahat ng pag-ibig ng tao, kaya nga tingnan yung utos niya, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. At pinaalala niya, and the world passeth away in the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen? Kaya nga, ang paalala niya, ang pag-ibig mo, nasa pera, nasa kayamanan, for the love of money is the root of all evil. Pero pag natutunan natin sa buhay natin, ang Diyos ang ating minahal, mga kapatid, hindi mo pagsisisihan. Amen? Ang Diyos ang masarap mahalin. And I am telling you this afternoon, yan po ang nais ng Panginoon, na ang bawat Kristiyano magmahal ng totoo sa Kanya, pagmamahal na buong puso. Yung bang dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, hindi ka basta liliban sa pagtitipon. Yung dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, hindi ka manghihinayang sa pagbibigay. Yung bang dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, hindi mo pababayaan ang mga gawain na nais ng Panginoon na gawin mo para sa Kanya. At ang motivation natin dapat, mga kapatid, dahil mahal natin siya. Amen? Ito po ang ating pong magandang mabigyang pansin. Alam niyo yung message na ginawa ko po dyan? Yung strong motivations. Ano ba talaga yung strength ng ating giving? Ano ba talaga ang lakas ng lahat ng ginagawa natin sa Panginoon? Dapat dahil mahal natin siya. Amen? Siyempre, ang pinakamatatag po, yung maisip mo, yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang gusto ko pong sabihin, ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, mahalin natin siya ng buong puso. Mga kapatid, nung nagkaroon po ng problema, na meron pong 10 ketongin na pumunta sa kanya, lahat sila pinagaling. Ano po ang nangyari sa storya? Isa ang bumalik. Nung bumalik po yung isa, mga kapatid, upang magpasalamat, upang magpuri sa Diyos, ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ba 10 yung gumaling? But where are the 9? Alam nyo, pag kami mga worship service tayo, parang masarap imagine yun eh. Ang daming niligtas ng Panginoon. Pero nasaan yung iba? Ang daming pinagpala ng Panginoon. Pero nasaan yung iba? Ang daming ginawa ng kabutihan ng Panginoon. Pag tinanong natin ng mga Kristiyano, mabuti ba ang Diyos? Amen. In fact, dito po sa context natin, ang sabi ng psalmist sa Psalm 116 and verse number 5, gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. Yan po ang nasa isip niya, mapagbiyaya ang Diyos. Yan po ang nasa isip niya, mahabagin ang Diyos. Yan po ang nasa isip niya, matuwid ang Panginoon. At dahil dito, ang tinatakbo ng kanyang puso, ano kaya ang pwede kong ibalik sa Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Amen? Ang kapatid, and you know what? Ang sabi po niya, verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Alam niyo po, naglulong ang Diyos sa ating pagmamahal. Naglulong ang Diyos sa ating pasasalamat. Hinahanap ng Diyos, nasaan yung mga dapat nagpapasalamat sa Kanya. Isipin niyo po kung paano niya na-appreciate yung ginawa po ni Mary na nagbasag po ng precious ointment to express her love, to express her gratitude. Mga kapatid, nagbulong-bulungan ng marami. Sinaway sila ng Panginoon. Ginawa niya ang mabuti. Amen? It is a good thing to give thanks unto the Lord. Hindi po bagay na Kristiyano ka, ang laman ng bibig mo, reklamo. Puro kapaitan, puro sama ng loob, na para kang inapi. Pag Kristiyano ka, hindi ka dapat parang inapi. Pag Kristiyano ka, ang dapat maramdaman nila, pinagpala ka ng Panginoon. At dahil pinagpala ka ng Panginoon, it is but right for us to give thanks unto the Lord. Amen? Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Amen? Mga kapatid, also our adoration. Alam niyo ba na sa pagsasabatas ng Diyos sa kanyang bayan, wala kayong ibang sasambahin? It means to say, na ang desire ng Diyos, siya lang ang sasambahin mo. Kamusta ka sa buhay mo? Di ba?
kamusta po tayo bilang mga Kristiyano? Ano ba sinasamba natin? Ano ang nilalagay natin una sa buhay natin? Yun po ang idolatry. Huwag niyong ilalagay ang idolatry doon lang sa kaisipan na naglagay ka ng graven image at niluluhuran mo. Mga kapatid, ang idolatry, ito po yung naglagay ka ng mas naging importante sa buhay mo kaysa sa Diyos. Mga kapatid, ang dapat sambahin ay ang Diyos. Kaya mas masabi ko po sa simple presentation, render unto the Lord, render to God our affection, our appreciation, and our adoration. Why? Because this is what He desires. Second, because this is what He deserves. Ang idea po mga kapatid, tama lang. Tama lang. Sino sa inyo ang karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos? Yung bang bait mo? Sino sa inyo ang perfecto rito? Sino sa inyo ang walang flaws? Sino sa inyo ang walang shortcomings? Sino sa inyo ang hindi makasalanan? Sino sa atin ang hindi marumi? Sino sa atin ang magsasabi na napakamatuwid natin para maging deserve natin yung pag-ibig ng Diyos? I believe you will all agree with me. In reality, we appreciate the love of God. We really appreciate na minahal tayo ng Panginoon. But alam natin ang katotohanan na hindi natin deserve na mahalin tayo ng Diyos. Amen? We are all undeserving because we are sinners. Lahat tayo. Kaya nga bawal ang mayabang sa Kristiyano. Ano kaya yabang? Kinahabagan ka lang ng Diyos. Paano ka tataas? Kinaawaan ka lang ng Panginoon. Kung ginagamit ka ng Diyos, habag niya yan. Kung ginagamit ka ng Diyos, biyaya niya yan. Tatandaan po natin na kaya hindi dapat magpapuri ang kahit sino. Your salvation is by grace. Your calling is by grace. Your service is by grace. Everything in your life, it is by grace, and nothing but by the grace of God. Amen? Hindi natin deserve yan eh. Ikaw, anong kaya mo gawin sa kapwa-tao mo? Banal na Diyos? Iniwanan ng trono? Iniwanan ng kalwalatian? Hinubad yung kalwalatian ng isang Diyos? Napakatinding sakripisyo. Bakit? Di ba? Bakit? Pag-ibig eh. At huwag nyo nang tangkain pa na ikumpara yung pag-ibig natin. Sapagkat ang sabi ng Bible, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Ganyang katindi ang pag-ibig ng Diyos, incomparable, incomprehensible, and immeasurable. Diba? We cannot measure the love of God. Hey, this is my point. Aminado ka na hindi ka naman karapat-dapat mahalin. Pero kahit ano pa ang sabihin mo, na hindi ka karapat-dapat mahalin, hindi po natin may tatanggi ang katotohanan na kahit di tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Diyos. At hindi birong pagmamahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tayo po ikapulang, naiinako po na eh. Tayo po giving lang sa church na kayang maibalik at mapalitan eh. Napakahirap para sa atin eh. Siya ang ibinigay niya, yung kanyang well-beloved Son. Ang ibinigay niya, His only begotten Son. At nilinaw ang dahilan sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Now, ito po yung logic. Bakit ganun? Ako at ikaw ang deserving. Pero kahit di ka dapat mahalin, minahal niya tayo. Babalik na rin ko lang. Sa usapan ng pagmamahal, ang Diyos ba deserving? Bakit ganun ang buhay? Bakit ganun ang realidad na nakikita natin? Na ako at ikaw hindi karapat-dapat mahalin. Pero anong ginawa ng Panginoon sa atin? Minahal niya tayo ng di kawasang pagmamahal. Ikaw at ako na hindi kaibig-ibig, minahal ng Diyos. Tapos ang Diyos na kaibig-ibig, hirap na hirap tayo na mahalin siya. Di ba napaka-unreasonable? Di ba napaka-unjust? Di ba napaka-unfair? Mga kapatid, I'm telling you, our affection, appreciation, and adoration, this is what He deserves. Ito po yung deserve ng Panginoon. Hindi deserve ng Panginoon yung unfaithfulness mo. Hindi deserve ng Panginoon yung karamutan mo. Hindi deserve ng Panginoon yung paglayo mo. Hindi deserve ng Panginoon yung pagmamalaki mo. Hindi deserve ng Panginoon ang katamlayan mo. Hindi deserve ng Panginoon ang reklamo mo. Hindi deserve ng Panginoon ang sama ng loob mo. Ang deserve ng Panginoon pag-ibig mo. Ang deserve ng Panginoon pasasalamat mo. Ang deserve ng Panginoon pagsamba mo. Amen? Yes. Deserve ba niya na mahalin?
Deserve ba niya na pasalamatan? Mga kapatid, if you will feel the heart of the psalmist, nung sinabi niyang, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me, using your imagination, nung sabihin niya yan, talagang tumatakbo sa isip niya, ano kaya ang pwede kong, di ba? Yung idea na nandun, yung eagerness, yung gusto niyang tuklasin, gusto niyang alamin, gusto niyang damhin, ano magpapasaya sa Diyos, ano kaya ang pwede, hanggang sa isa, sa tumakbo sa isip niya, verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Alam niyo po, itong anniversary ito, lagi po kaming 1 month in the making. Kasi alam naman natin every month may mga activities tayo. Every month may mga project tayo. Pero yung 1 month, ang pina-project po ng church, ay yung pong loving the Lord by loving the lost and the laborers. Yung bang sa pasasalamat namin sa Diyos, kasi hindi naman pwedeng ibato sa Kanya eh. Hindi pwedeng ibato sa Kanya. May mga object ang Panginoon. Di ba? Kung mahal mo siya. So, meron pong object. At ang mga dakilang lingkod ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon to esteem them very highly in love. Amen? Yun daw pong mga pastor, dapat pakamahalin po sila. Kaya naman yan ang tibok ng puso po ng inyong lingkod. And I praise God for all the members of Living Water Baptist Church. You know why? Because it is not hard for me to encourage them. And the reason I believe, it is because of their heart for God. It is because of their love for God. And it is because they are very grateful sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, may sakripisyo po dito. Hindi ko po sinasabi ito para makabigat ng loob sa pagtanggap ng blessing. No. Sinasabi ko po ito para mas matamis ang pagtanggap nyo ng blessing. Sapagkat ang blessing na ito na ibibigay po namin sa mga pastors ay blessing, bunga ng matinding pag-ibig ng mga mananampalataya sa Diyos at pasasalamat sa kabutihan ng Diyos na siya'y tumawag ng mga pastor. Siguro po ang Living Water Baptist Church ang maiisa nyo po sa mga churches na alam kung paano magtrato ng mga lingkod ng Diyos. Diba? Not just their pastor. Nung sinasabi ko sa kanila to, nung nagkakampin po kami, kasi sa isang buwan, halos ang campaign po namin pagka ganito, at least 1.5 million. Yun po yung pinagpe-pray namin. Diba? So, at alam naman natin yan, na nangyayari po na may mga pastors na dahil mahal nila kami, dumadalo po sila kahit na, alam niyo po yun, yung basta gusto nilang dumalo. Diba? And because of that, mga kapatid, lalong pinagpapala ang mga mananampalataya. Diba? Minsan sinasabi natin, wino-worship natin ng Panginoon. Alam niyo ba na sa usapan ng worship, hindi lang ito yung pumupunta ka sa church, lumuluhod ka, umaawit ka. Alam niyo ba sa usapan ng worship, ang issue dito, pagkilala sa Diyos at sa mga bagay na ukol sa Diyos? Di ba? Sino po yung mga pastor? Ang tawag nga dyan, tao ng Diyos eh. Tama po? Tao. Taong-tao po ang pastor. Kaya kung meron pong mga kahinaan po yan, tao po yan, mga kapatid. Pero anong tinuturo ng Diyos? Kilalanin po natin sila. So, hindi po pwede, nasasabihin mo, kinikilala mo ang Diyos, na hindi ka marunong kumilala sa mga taong inilagay ng Panginoon. Members, sasabihin ko po sa inyo ito, yung mga members na grateful, yung mga members na mapagmahal sa lingkod ng Diyos, yun yung mga masasayang miyembro. Yun yung mararamdaman mo talaga na na-enjoy nila yung Christian life. Pero kapag ka po ang miyembro, hindi marunong talagang magmahal at magpasalamat sa mga pastor nila, ang lungkot ng buhay lagi niyan. Opo, yan po yung laging bitter, mga kapatid. Yung po yung laging bitter. Kaya nga, importante po na maisip natin, karapat-dapat bang mahalin ng Diyos? Karapat-dapat bang pasalamatan ng Diyos? Karapat-dapat bang sambahin ng Diyos? Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness. Mga kapatid, ang Diyos ang karapat-dapat sa pagsamba. Kaya nga, yun po ang dahilan. Hindi po natin kailangan magmahigpit sa usapang tao, kundi tayo mismo. Ano ba regard natin sa Diyos na sinasamba natin? Hindi kailangan bago ang damit mo, pero tama lang na maayos ang damit mo. Hindi palakihan ng bigay, pero mas maganda na meron pong pagkilala yung pagbibigay mo. Ino-honor mo ang Panginoon. Amen?
Mga kapatid, this is what he deserves. So point number 1, this is what he desires. Point number 2, this is what he deserves. And point number 3, sa ating bahagi, this is what we should demonstrate. Di ba? This is what we should demonstrate. Ito yung dapat ipinararamdam natin. Yun yung dapat ipinakikita natin. Mga kapatid, huwag kang gumawa ng kahit anong bagay dahil gusto mo, ikaw ang sumikat, ikaw ang palakpakan, ikaw ang magaling, ikaw ang bida. Mga kapatid, make sure na gagawin mo lahat ng bagay because you just want to demonstrate your love for God. You just want to demonstrate your gratitude to God and your adoration. Ibig sabihin po, everything na ginagawa natin, dapat akto ng pagmamahal, dapat akto ng pasasalamat, at dapat akto, mga kapatid, ng ating pagsamba. So kaya kung Kristiyano tayo, ito yung makikita dapat sa buhay natin. Ang Kristiyano hindi dapat pinipilit sumamba. Ang Kristiyano hindi dapat pinipilit magbigay. Ang Kristiyano hindi dapat pinipilit maglingkod. Ang Kristiyano hindi dapat pinipilit manalangin. Ang Kristiyano hindi dapat pinipilit magbasa ng Biblia. Ang Kristiyano hindi dapat pilitin sa kahit anong bagay. Dahil kung Kristiyano ka, kusang titibok sa puso mo, sapagkat alam mo, ito ang desire ng Panginoon, ito ang deserve ng Panginoon. Kaya sa puso mo, yan ang gusto mong ipahayag. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? My love, my affection, my appreciation, and my adoration. Mga kapatid, this is the message of God sa anniversary na ito. And I can say that I'm very happy and blessed to see that the members of Living Water Baptist Church in particular, hindi ako nahihirapan sa kanila. Pastors, ang isang masasabi nating dahilan para hindi ka mahirapan sa mga miyembro, pag naturuan at natutunan ng miyembro na mahalin ang Diyos, pasalamatan ang Diyos, sambahin at dakilain ang Diyos. Pagka po natutunan ng miyembro yan, wala pong magiging matayog na miyembro. Diba? Minsan kasi pagka malaki binigay, dapat ako nasusunod sa church kasi malaki binigay ko. Kung yan ay out of gratitude, kung yan ay because of love, kung iyan ay talagang act of worship, hindi po tataas yan. Hindi magiging palalo yan. At hindi po magtatampo yan pag hindi napansin. Bakit? Dahil di ka naman kaya nagbibigay, hindi ka naman kaya naglilingkod, hindi ka naman kaya gumagawa, dahil gusto mo lang papansin. Mahahalata ka pag ganun. Mahahalata ka. Pagka yan ay out of love, because of appreciation and act of worship, sasabihin ko sa inyo, palakpakan ka man, tuloy-tuloy ka lang, o hindi. Amen? Palakpakan ka, hindi ka palakpakan, pansinin ka, hindi ka pansinin, mabida ka o hindi ka ibida, hindi tinaas ang pangalan mo, tuloy-tuloy lang. Bakit? Ba't mo ba ginagawa yan? Mahal ko ang Panginoon Ba't mo ba ginagawa yan? Pasasalamat ko sa Diyos. Ba't mo ba ginagawa yan? Sapagkat iyan ang aking paraan para ipakita ko sa Diyos na napakataas ng aking pagsamba sa Kanya. Ang dami ko pa po pwedeng sabihin. Pero ayos na po ito. Amen? Sa ikapagpapala ng lahat, titigil na po ako ngayong hapon. So, nais ko lang po na pagbulay-bulayan po natin ang napakagandang paalalang ito. Sabay-sabay po, Psalm 116, verse number 12. Ready? Begin. Yung team natin, ang sagot, sabay-sabay, ready, begin. And please be reminded, this is what He desires. This is what He deserves. And this is what we should demonstrate. In our service, in our sacrifice, mga kapatid, in everything na ginagawa natin, dapat ginagawa natin ito dahil sa tatlong matitibay na dahilan ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa napakahalagang paalalang ito ng mensahe. At nawa dakilang Diyos, patuloy ka po naming maparangalan. Patuloy ka po naming mapapurihan. Salamat po sa mga Kristiyanong nung bigyan mo po ng talento, nakita na ito'y dapat gamitin para sa iyo. Nung bigyan mo po ng kayamanan, na-realize na ito'y dapat gamitin para sa iyo. Na nung binigyan mo ng buhay at lakas,
alam na ito'y dapat gamitin para sa iyo. Pahayag ng pag-ibig, pasasalamat at pagsamba. Nawa dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin ay totoong napagpala sa iyong mga salita. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kalwalatian, sa iyo po, O Diyos, ang kadakilaan. Paspasan at pagpalain mo po ang mga bahagi pa ng aming programa, ang aming pong serbisyo para sa iyo, ang aming selebrasyong ito para sa kapurihan mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Na-bless po ba kayo mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo.